ngarang magagawa kung wala po ang ating Diyos. Sa oras na ito manalangin tayo. Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sinasamba ka po namin ng tinadakila at ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Lord, mula noon. Hanggang ngayon, O Lord God, patuloy po ako, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa nakita sa aking mata, narinig sa aking mga tainga, O Lord God, nasambit sa aking bibig, Panginoon, na hindi kaya-aya, Lord Jesus, sa oras na ito. Nawa, Lord God, ikaw magmilagro, Lord Jesus, na itong kasama ko dito na bata, Lord, hindi siya magsigaw, Panginoon, upang hindi po ako madistract. At ganun din po, Lord, ang amo ng aking kasama dito, Lord, hindi din po siya magpunta dito sa kwarto, Lord God. Sa oras na ito, Lord God, let your will be done, Panginoon. Itong mga salita mo ay alam ko po, Lord, na encouragement po ito. Hallelujah sa bawat isa sa amin. At pagpalain mo po kami, Lord, na alis po kami sa BR na ito, Lord, nga punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng ah, salita mo, Panginoon, na maging kalakasan namin sa panahon na kami po'y nanghihina, O Lord Jesus. I-bless mo po ang mga kapatiran ko at ang hindi pa po nakapasok ngayon dito, Lord God. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, kabigatan sa kanilang puso, isipan, Panginoon, na maalala po nila na mayroon pong gawain mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Hallelujah. Pasayahin mo kami habang kami po'y makikinig sa inyong mga salita, O Lord God, lalo na ang inyong lingkod na gagamitin, O Lord Jesus. 7 times anointing, O Lord God, ang inyong ipagkaloob, anumang gawa ng kaaway, pinandransys, O Lord God, signal, Panginoon. Wala po siyang karapatan sa oras na ito. Sinasaway ko po sa inyong pangalan in the name of Jesus. In the name of Jesus, sa oras na ito, Lord God, I claim victory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. At sa oras na ito, isang malaking pribilehiyo po, mga kapatid, no, na makapagbahagi po tayo sa salita ng ating Panginoon. At alam po natin na siguro isnak-isnak na lang tayo ngayon kasi kanina pang umaga, mga kapatid, nakarinig na po tayo sa salita ng Diyos. At kahit isnak-isnak lang po ito, mga kapatid, mabusog manggid pud ta kung maminaw lang pud ta, no? Praise God. Hallelujah. Mabusog tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Topic po natin, mga kapatid, prayer for church. Prayer for the church, mga kapatid. Bakit kailangan natin ipanalangin ang church, mga kapatid? Amen? Dito muna tayo, mga kapatid, sa church. Ano po bang ibig sabihin sa church, mga kapatid? Baka sabihin natin, building ba yan? Or ano ba yan? Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, is church tayo. Amen? Hallelujah. Hindi po ito building church, mga kapatid. Ipaliwanag ko po muna ang church na tinutukoy dito, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito, hallelujah, um, sabi dito, mga kapatid, church is not a building. Amen? Ang church na tinutukoy dito, mga kapatid, sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 18, at sinabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iglesia or aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipagyanig laban sa kanya. Amen? Ano nga ba ang church or ano ang iglesia, mga kapatid? Unang-una, ang iglesia ay tumutukoy sa bawat isang tao na sumasamba sa Panginoong Hesus. Amen? Number two, sa wikang iglesia ay church, na ang kahulugan ay pananambahan. Amen. Three, sa wikang lexicon or Greek ay kuriakos, na ang kahulugan ay pag-aari ng Diyos. Number four, sa wikang koine, Greek ay ecclesia. At ang ikilian, ikalio. At sa wikang Latin o Latin ay ecclesia, na pareha na may dalawang kahulugan, na ang kahulugan ay tinatawag, mga kapatid, na called out or kapulungan o assembly. Ito po ang ginagawa natin. 5, sa wikang Hebreo naman, mga kapatid, ay kahal. Amen? Kahal, na ang kahulugan ay pagtitipon-tipon. Yan po, mga kapatid, no? Ano ang iglesia or church? Amen? Ang kahulugan na ito ay iglesia na mula sa iba't ibang lingwahe. Amen? Ang lingwahe tinatawag sa English na language. Sabi dito, mga kapatid, at patibay na ang iglesia ay hindi isang gusali na is ano ba 'to? Eskratura or structure, mga kapatid, no? Hindi siya tinatawag na building, praise God, kundi isang
kundi bagkus ang bawat isa na sumasamba sa Diyos at binuo ng mga tao na may pagtitipon-tipon o pagsasama. Ito pong tinatawag, ang ginagawa po natin ngayon is a fellowship, mga kapatid, no? Pagsama-sama. Hindi po siya tinatawag na kung baga is, hindi ko mababanggit, ano ba to? Ay, yung tinatawag na building, kundi ito po ay tinatawag, mga kapatid, na pagsamamba or sabi dito, bawat isa na sumasamba sa Diyos na binubuo ng mga tao na may pagtipon-tipon o pagsama-sama, mga kapatid, or fellowship. Ang iglesia ay hindi isang sikta o organisasyon. Take note po sa mga baguhan, ang iglesia or church, hindi po siya sikta or organisasyon, kundi bagkus ito ay pagtitipon-tipon ng mga tinawag na mas kilala bilang mananampalataya. Ibig sabihin, dahil nandito tayo, tayo po ay kasali na tinawag na church, mga kapatid. Amen po ba? Narinig niyo ako, mga kapatid? Hello? Baka nalaglag na pala ako, no? Okay, sige. Okay, thank you po, brother mo. Sige. Okay, mga kapatid, dito na po tayo sa iglesia. Gayunpaman, ang iglesia ay kinakilala bilang sikta or organisasyon. Kalaunan, ang salitang iglesia ay nagpakilala bilang pagsamba, kung kaya't kapag sinasabing iglesia or church ay tumutukoy sa pagsamba ng organisasyon. Number two, mga kapatid, kung isang tao ay hindi sumasamba sa Panginoong Hesus, siya ba ay maituturing na iglesia? Isa po itong tanong na bigyan po natin ng sagot, mga kapatid. Lalo na sa mga tinatawag na bago pa lang. Amen? Hallelujah. Isa itong tanong sa mga tao na hindi pa po nila kilala ang Diyos masyado. Ang tanong po dito, sabi niya, kung ang isang tao ay hindi sumasamba sa Panginoong Hesus, siya ba ay maituturing na iglesia? At ako din po ay natanong din po ako nito. Ang sagot dito, mga kapatid, ang iglesia ay mula sa wikang lexicon, Greek ay kuriakos, na ang kahulugan ay pag-aari ng Diyos. Ulitin ko po, ang iglesia ay wikang lexicon, Greek ay Kuriakos, na ang kahulugan ay pag-aari ng Diyos. Ang bawat tao na sumasamba sa Panginoong Hesus ay may pagsama-sama o fellowship, ay ang iglesia. Ngunit kung ang isang tao na hindi kumilala at sumasamba sa Panginoong Hesus at walang kapulungan, ay hindi pag-aari ng Diyos. Mababasa po natin. Brother mo, pwede po ba ikaw ang tagabasa dyan para din po sa lahat? Amen? Mababasa natin, mga kapatid, sa John chapter 4 verse 42. Verse 42 po. Hanggang 45 po. Thank you, brother mo. Amen. Thank you, brother mo. Amen. Ito po yung sagot, mga kapatid, sa tinatawag kung ang isang tao ay hindi sumasamba sa Panginoon or hindi sumasamba, ay maituturing po ba siyang iglesia? Hindi po, mga kapatid. Dahil ang tinuturing na iglesia, yung pagkakaisa, katulad sa ating mga ginagawa. Kaya salamat, brother mo, sa pagbabasa. Number 3 po tayo, kailan nagsimula ang iglesia? Ito po, mga kapatid, kailan nga ba nagsimula yung iglesia?
Ang iglesia o church ay pinagsimulan po ng Panginoong Hesus sa kanyang panahon dito sa lupa. Sa panahon hindi pa siya napako sa krus, 'di ba? Mababasa po natin 'no, nung hindi pa po siya napako sa krus sa pamagitan ni Pedro mga kapatid sa yung key verse or binasa ko kanina mga kapatid doon sa Matthew 16 verse 18 at sabi doon mga kapatid, at sinabi ko naman sa inyo, Panginoon po nagsabi nito, na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ang aking iglesia. At ang mga pintuan sa Hades ay hindi magsisipagyanig laban sa kanya. Ito po ang tinatawag mga kapatid na dito nagsimula yung tinatawag na iglesia. Kundi si Pedro po mga kapatid ang sinasabihan ng ating Panginoon. Kaya sabi doon mga kapatid 'no, itinatatag ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia sa bato. Sa makatuwid na ay si Pedro ay sa pangalang Pedro na wikang Griego ay Petra o Petros, na ang kahulugan ay bato. At dito itinatag o pinagsimulan ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. Si Pedro at ang iba pang mga apostol ay matibay na pundasyon sapagkat kanilang nasaksihan ang mga gawa ng himala ng Panginoon. Mababasa po natin mga kapatid sa John chapter 1 verse 1 to 4. Basahin natin. Hallelujah. Okay, sabi dito mga kapatid, nang pasimula siya ay berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Number 2, ito rin ang pagsimula ay simula sa Diyos. Number 3, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamagitan niya sa atin mang lahat or sa atin man lahat at ginagawa ay hindi ginagawang kung wala siya. Na 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga bato. Ito po ang tinatawag mga kapatid na ah, dito nagsimula ang iglesia or church mga kapatid dahil sabi nga doon in the beginning, sa English po siya mga kapatid, in the beginning was the word and the word was with God and God was the word mga kapatid. Hallelujah. Nagsimula doon mga kapatid no, ang salita ng Diyos naging tao. Dahil ngayon, ito na po mga kapatid. Praise God. And then next mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, konting explanation lang po ito mga kapatid sa church. Sinisilip lang po natin at ang ating topic ngayon is prayer for the church mga kapatid. Kunting ano lang po ito natin explanation about sa church mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, number 4, sino ang nagtatanyag ng iglesia? Sino ang nagtatanyag ng iglesia? Yan po ang tanong sa karamihan mga kapatid. Ang iglesia ay itinatatag ng Panginoong Hesus sa pamagitan ni Pedro. No? Doon talaga nagsimula mga kapatid sa pamagitan ni Pedro. Kung makikita natin no, si Pedro, hallelujah, doon nagsimula ang tinatawag na church mga kapatid. Sa ating binabasa kanina na sa Matthew 16 verse 18 at alam na po to ni brother mo. Praise God. Dito po nagsimula yung church na tinutukoy dito mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin ngayon mga kapatid sa araw na ito prayer for the church. Hindi po church na building ang ipanalangin natin, kundi yung ating key verse ngayon na nababasa po natin dito mga kapatid. Hallelujah. Sa Episo chapter 4 verse 11 to 12 mga kapatid. Prayer for church. Kailangan po natin ipanalangin ang mga tao, lalo na't mga ginagamit ng Diyos. Sa lahat po daw dito na naglaan ng time para ipanalangin ang mga pastor, raise your hand daw mga kapatid. Praise God. Siguro sa inyong mga private prayer mga kapatid, amen, isali po natin ang ating mga pastor dahil sila po ay ah, dumaranas din po talaga sila sa mga kahirapan mga kapatid, lalo na sa pakipaglaban espiritual mga kapatid. Kaya bakit ito po yung topic natin dahil pinaka-importante po ito sa ating lahat. Yes, pinag-pray man tayo sa ating mga pastor, pero bilang taga o listener, kailangan din po natin mga kapatid na ipanalangin po natin sila dahil din natin ang prayer mga kapatid. Amen? Kaya sabi dito,
prayer for the church. Kaya nga ang ating topic mga kapatid sa key verse dito na po tayo at yun lang po ang konting paliwanag ko sa pagdating sa church mga kapatid. Marami pa po yan pero dyan lang po tayo dahil ang ating topic po talaga ay prayer for the church mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito na po tayo sa ating punto mga kapatid, no? Balikan po natin. Salamat brother mo kanina sa pagbabasa mo. At dito po tayo mga kapatid, Episo chapter 4 verse 11 ang sabi dito mga kapatid, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propita, at ang mga iba ay ebanghilista, at ang mga iba ay pastor, at mga iba ay guro, sa ano po daw ang purpose mga kapatid? Dahil sa ikakasakdal ng mga banal na gawang paglilingkod sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Bakit nga ba mayroon ginagawa ang Panginoon mga kapatid na limang tinatawag na pinagkalooban ng Diyos na apostol, propeta, evangelist, pastor at magtuturo or guro mga kapatid. Itong isa na ito mga kapatid, magkakaisa lang po ito sa isang church. Hallelujah. Pero tinatawag po ito na nagkakaisa sila para ikakasakdal sa gawing paglilingkod or ikakatibay ng katawan ni Kristo. Kaya dito sa atin, hindi ka man nagaturo, pero mayroon kang gift na binigay ang Diyos sa iyo. Even ikaw siguro yung prayer warrior. Amen? Hallelujah. Kaya gawin natin yan or makipagkaisa po tayo sa ating mga gift mga kapatid. No? Hallelujah. Gamitin po natin yan para maikalago sa gawain ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, bilang mananampalataya, anong purpose natin? Bakit tayo mga kapatid nandito? Para palakasin ang bawat isa, para ipanalangin ang bawat isa. Katulad sa atin ngayon mga kapatid, nandito tayo. Hallelujah. Sabi dito sa ating point number 1 mga kapatid, pray that the church will preach the word of God without apology. No? Pray, ano po daw ang ating ipag-pray mga kapatid? Pray that the church will preach the word of God without apology. Minsan kasi, patawarin niyo ako mga kapatid kung nasaktan kayo. No. Wala tayong patawad mga kapatid dahil ang salita ng Diyos buhay at mabisa. Amen. Mabisa po yan sa atin mga kapatid. Mabisa po siya sa atin. And then, nandito po yung amo no. Sige, patuloy tayo mga kapatid. Can you do like this? Get the cloth? Why? It's not working. Oh, it's not working. Okay mga kapatid ha. Okay, next. Ang ating hang, mungkin hang. Kater, sawi dilit swaya. Ayo, asik. Okay mga kapatid, tuloy po tayo mga kapatid. Narinig pa ba ako? Praise the Lord. Hallelujah. Brother Mo, narinig ninyo ako mga kapatid. Sige, patuloy tayo. Malakas po ba yung background ko? Sinsya na po kayo mga tid. Ano na lang. Pakipatay na lang ako sa suga. Baka yan ang gagalitan niya. Okay. Okay, mga... Magalit siya. O sige mga kapatid, patuloy po tayo, no? Praise the Lord. Okay. Hindi kasi ako makapunta sa labas mga kapatid, no? Pero sige, patuloy po tayo sa point number 1 na po tayo. Okay na, okay na. Wala bang tao doon? Pa-background ka muna, brother mo. Salamat po mga kapatid. Kadali lang. Nandun.
Hindi ba mayroong parang arroz? Oo. Ganyan mo sa pinto para Nandiyan amo mong lalaki. Amen. Praise the Lord. Okay, brother mo, narinig pa ba ako? Nandito na ako sa duwar niya, no? Ayan, thank you po mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Okay, patuloy po tayo, no? Praise God. Hallelujah. Narinig niyo po yung background ko doon. Napakaingay, pero sige, salamat sa Diyos. Hallelujah. Sa point number 1 na po tayo mga kapatid, no? Prayer for the church. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. At sige, patuloy po tayo. Hindi ba kayo nainip mga kapatid? Pasensya na po kayo kasi nandito pala ako talaga sa ibang bahay mga kapatid. Pero okay lang, God is good all the time. Amen. Praise God. Number 1 na po tayo mga kapatid. Pray for the church, no? Ang ating topic. At sabi dito, pray that the church will preach the word of God without apology. Okay, nawala ng signal. Piling pa ring matatag dahil Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Mahina pala ang signal dito sa duwar niya mga kapatid, no? Sige, magtayo na lang ako. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay pa ba kayo dyan mga kapatid? Hallelujah, no? Salamat sa ating Panginoon. Okay, dito na po tayo mga kapatid. Lubog. Lubog ba? Ang hirap dito. Walang ano. Sige, yan. Okay na? Okay na yan, brother. Okay na. Okay na? Iba doon, no? Parang ano ko doon. Sige. Praise the Lord. Malakas na siya. Praise the Lord. Patuloy po tayo. Pasensya po kayo mga kapatid, ha? Praise God. Hallelujah. Sabi dito, sa ating first point po tayo mga kapatid na pray that the church will preach the word of God without apology. Para po ito sa atin mga kapatid na ipag-pray po natin ang ating mga pastors, paano po nila ibahagi ang salita ng Diyos na wala pong patawad kasi marami po ngayon na mag-preach, matakot sila o baka matamaan si sister o baka matamaan si brother and si sister, no? Hindi po dahil ang salita ng Diyos mga kapatid to reproof, to rebuke, to correction mga kapatid. Sabi nga niya sa kanyang salita sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, mga kapatid, sabi doon, all scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, and for correction, and for instruction in righteousness, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya kung tayo'y manalangin, ipanalangin po natin na pray that the church will preach the word of God without apology. Number 2, mga kapatid, hallelujah, pray that the church would devoted itself to prayer. Hallelujah. Kailangan ipanalangin natin ang church or ang tinatawag na church dito mga kapatid, hindi to building, ulitin ko po. Tayo po ito, no? Katulad sa akin, ako po ay tinatawag na church. Tayo po dito ay church mga kapatid. Kaya ipanalangin natin na ang mga lingkod ng Diyos. Ito po yung 5 fold mga kapatid na nababasa po natin dito sa ano mga kapatid sa Episode chapter 4 verse 11. Amen. Hallelujah. Kaya sabi dito sa Colossus chapter 2
Amen. Punta tayo sa Colossus chapter 2 mga kapatid. Okay pa ba ang boses ko diyan, brother mo? Narinig pa ba ako? Okay, maayos, sige. Praise God. Sabi din dito mga kapatid, Colossus chapter 4 verse 2. Ang sabi niya dito, okay, parang nawala ako. Sabi dito mga kapatid, manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpasalamat. Amen? Isa po tayo ngayon na tinuturuan na palagi tayong manalangin sa Diyos. Palagi tayong mag-pray. Huwag daw tayong dito mga kapatid, sabi nito manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mangagpuyat na may pagpasalamat. Amen? Hallelujah. Idalangin natin ang ating mga members, mga kapatiran natin dito sa God is our strength, sa iba't ibang mga BR, mga kapatid, no? Hallelujah. For example, ako, naglagay talaga ako ng mga pangalan, mga kapatid, ng mga BR. Even hindi man ako nakapasok dyan. Hallelujah. Ang importante na naibahagi natin ang salita ng Diyos, no, sa lahat ng mundo, sa sulok-sulok, marami pa. Kahit sabihin natin marami ng mga gawain dito sa imo, pero sa totoo lang mga kapatid, hindi pa po tayo nakalahati mga kapatid. Kunti lang po talaga ang nakarinig kasi ang iba, sarado po ang kanilang puso, isip mga kapatid. Kaya hallelujah, hanggang ngayon, nanalangin pa po tayo. Manalangin pa po tayo na marami pang gagamitin ng ating Panginoon. Praise God. Number 3 mga kapatid, sabi doon, pray that the church will boldly share Jesus as a only hope for salvation. Hallelujah. Praise God. Ipanalangin natin mga kapatid na ang Diyos lang, nag-iisang Diyos ang makapagsib sa atin. Amen? Hallelujah. Walang ibang Diyos mga kapatid. According sa Acts chapter 4 verse 12 mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya tinuturuan tayo, ipanalangin natin ang ating mga kapatiran na mga ginagamit na ng ating Panginoon. Praise God. Sabi doon sa Acts mga kapatid, chapter 4 verse 12, basahin po natin. Hallelujah. Praise God. Magsabi lang kayo mga kapatid kung nalaglag po ako. Hallelujah. Sabi doon mga kapatid, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinibigay sa mga tao na sukat nating ikakaligtas. Hallelujah. Walang iba mga kapatid. Pray. Hallelujah. Kung may magsasabi, oy, nandun ang Diyos natin, nandun, bumalik na. Praise God. Huwag kayong magniwala. Kahit sino-sino na lang yung tinatawag nila mga kapatid. Sa ngayon, marami tayong na-observe mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang siguro ako, but tayong lahat mga kapatid. Nasabi nila, uy, nandito yung si Apollo Kibuloy lang mga kapatid. Di ba? Maano talaga natin na inangkin niya na siya ang Diyos. Dahil nasusulat naman talaga sa Bible mga kapatid na maraming magpaka-Diyos. Praise the Lord. Pero, hallelujah, sa Bible, walang sino man. Sabi na ito, sabi doon mga kapatid, at kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na silong sa langit na ibinibigay sa tao na sukat nating ikakaligtas. Nag-iisa lang mga kapatid. Kaya pray sa lahat po na nandito, ipanalangin natin ang ating mga kapatiran, mga kapatid na hallelujah, mayroon silang kaisog, tinatawag katapangan mga kapatid to share the word of God mga kapatid na Jesus as the only hope for salvation. Amen? Number 4 mga kapatid, kailangan din natin i-pray that the church will worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Bakit sinasabi mga kapatid na pray that the church will worship in truth mga kapatid? Dahil marami ngayon mga kapatid na nagwo-worship sila, hindi na po sa espiritu, mga kapatid, nag-base na lang po sa mga nakikita. Hallelujah. For example na lang ngayon, mga kapatid, mayroon tayong mga larawan. Hallelujah. Doon na po nila sinasamba, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito, ano tayo mga kapatid, encourage po tayo na prayer for the church. Kung nakikita natin na hindi na maganda ang kanilang ginagawa mga kapatid, hallelujah, ipanalangin po natin. Amen? Pray that the church will worship
the God in spirit, mga kapatid. Hallelujah. Ipanalangin po natin, mga kapatid, na talagang mag-worship tayo. Espiritu, mga kapatid. Sabi doon sa John chapter 4 verse 24, ang sabi niya doon, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya doon, John 4:24, praise God, hallelujah. Basahin po natin, mga kapatid. At ang Diyos ay espiritu, at ang mga kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at katotohanan. Praise the Lord. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, na pray, hallelujah, pray that church will worship God in spirit and truth. Hallelujah. Dahil ito ang tunay at totoo, mga kapatid, no? Hallelujah. Praise God. Na mag-worship tayo, mag-church tayo, mga kapatid, na wala na po tayong tinatawag na mga ribulto, mga kapatid. Dahil, hallelujah, hindi lang po ribulto, mga kapatid, ha? Minsan, naging Diyos-Diyosan din po ang ating mga trabaho dahil nauna po natin kaysa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, nauna pa natin ang hawak ng cellphone kaysa mag-pray, mag-devotion, mga kapatid. Amen? Pero nawa, mga kapatid, no, exercise po natin na palagi nating unahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maghirap man ang sitwasyon, praise God, tawagin po natin ang ating Panginoon. Kaya tinatawag na pray that the church will worship God in the spirit and in truth, mga kapatid. And number 5, hallelujah, pray that our leaders will serve humbly as a godly example to all. Amen? Ito po ang ating ipanalangin. Kung nakikitaan po ninyo ang inyong mga sisters, mga pastors, na parang tumataas na po ang kanilang level, mga kapatid, ang gagawin po natin, hallelujah, pray. Huwag po nating siraan. Pray that our leaders will serve humbly as godly example to all. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lahat ng mga leaders, mayroon pong ups and down. Mayroon po kaming mga kahinaan. Yes, mayroon tayong mga kahinaan. Pero hindi po dahil sa kahinaan niya ay tayo na din po ang magsira. Kundi, ipanalangin po natin. Okay, mga kapatid, babasahin po natin muna. Hallelujah. Ang 1 Peter. Okay. Hallelujah, praise God. At ito pala itong amo ko, mga update amo niya. Ang kasama. Okay, malakas. Brother mo, narinig pa ba ako? Okay, okay. Praise God. Salamat sa Diyos. Okay, mga kapatid, 1 Peter chapter 5. Okay. 1 Peter chapter 5, mga kapatid, verse 2 to 3. Ang sabi dito, panalangin ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa bandang pag-iisip o sa handang pag-iisip. Sabi pa niya sa 3, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may ano ba to? Pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y mangging mga uliran ng kawan. Praise God. Kaya tayo po, as a leader, hindi lang po, hindi man ako nag-share ng word of God, hindi ako leader. No, mga kapatid. Ikaw po, tayong lahat ay leader tayo sa ating pamilya, leader tayo sa ating mga sarili. Praise God, paano po natin gawin ang pinagawa ng ating Panginoon? Kaya, prayer that our leaders will serve humbly as a godly example. Paano nga ba tayo mag-serve? With godly example, mga kapatid, nagdoon yung ating pagpapakumbaba sa ating pagsiserve. Kung tayo'y naatasan, gawin natin na hindi tayo napipilitan, no? Pero salamat po ako dahil hindi po tayo napipilitan na dumalo ngayon sa God is our strength. Amen? Sabi nga doon sa ating binabasa, praise God, na, hallelujah, kailangan natin na ipanalangin na, Lord, ang aming leader, Lord, parang hindi na namin maintindihan, medyo mataas na po, or kailangan, Lord, na ipag-pray natin na maging good example, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Brother mo, ikaw mag-ready ka, ikaw magbasa kasi nakatayo ako dito. No? Ayan, praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, no?
Hallelujah. Yun po ang ating number 5 mga kapatid. Pray that our leader will serve humbly as a godly example to all mga kapatid. Kaya nga nawawala. Ayan, okay na po ba? Ayan, brother mo, okay na po ba ako? Praise the Lord. Sige, brother mo, hindi ko na lang igalaw yung cellphone ko kasi kung maggalaw siya, mawala yung internet ko, no? Ikaw na lang po magbasa. Mayroon pa po tayong 5 dito, mga kapatid. Siguro na over yung atin, ano? Okay, mga kapatid, salamat. Number 5, number 6 na po tayo, mga kapatid, about po sa ating prayer for church, mga kapatid. Number 6, pray that the church will labor and strive to present everyone nature in Christ. Sabi doon sa Colossians chapter 1, pakibasa daw ako, brother mo, Colossians chapter 1, verse 28 to 29. Praise God, hallelujah. Colossians chapter 1, yes po. Amen. Amen. Salamat po, brother mo. Praise God. Ano po daw, mga kapatid? Ito po ang tinatawag na maihayag o mapaalalahanan tayo, mga kapatid, o mapaalalahanan ang bawat isa. Praise God. Kaya mayroon talagang mga pastor na nagpapaalala sa atin, mga evangelist, dahil sila po talaga yung ginagamit ng Diyos, mga kapatid, para tayo makiisa doon, makiisa sa panalangin. Hallelujah. Dahil kung hindi natin naririnig ang salita ng Diyos, hindi tayo ganito ngayon, hindi tayo mag-stay ngayon dito sa God is our strength, no? Kung walang nangaral sa atin. Kaya tinutuwid tayo, mga kapatid. Tayong lahat ngayon na nandito, mga kapatid, hallelujah, unang-una nakarinig tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kahit sabihin mo pa, tinatawag, mga kapatid, parang parang ano lang yun ba, disgrasya lang yung pagkarinig ko sa salita ng Diyos. Yun na po ang appointed time, mga kapatid, na pinaparinig talaga ng Panginoon sa atin ang kanyang salita. Dahil sabi nga niya doon sa ah, Roma chapter 10 verse 17, so that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, no? Kaya ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya sa anin, hallelujah, dahil yan po sa pagpangaral ng ating mga apostol ng ating Panginoon. Next, mga kapatid, number 7 na po tayo. Pray that more workers step up to faithfully serve. Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Opo, brother mo, chapter 9 verse 37 to 38. Amen. Thank you so much, brother mo, no? Praise the Lord, mga kapatid. Tayo pala ang nautusan nito ngayon. Amen? Na tayo'y manalangin, mga kapatid. Dahil sabi nga sa mga alagad na marami nang aanihin. Pero kunti lang yung mag-aani. Kunti lang yung nagpapagamit, mga kapatid. Praise God. Kaya isa tayo ngayon na gagamitin ng ating Panginoon. Sa pamamagitan lang, kahit prayer lang tayo, mga kapatid, hindi natin mailang po yun. Dahil mayroon pong kapangyarihan sa mga taong nananalangin, mga kapatid. Amen? Malaki po ang mababago, mga kapatid, pag tayo po ay nanalangin. Kaya sabi nga doon sa binabasa ni brother mo na magkagayoy, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sa katotohanan ay aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa. Kaya sabi niya doon sa 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon nang aanihin na magpadala siya ng mga
manggagawa sa kanyang aanihin. Kaya mayroon dito sa atin, pinapadala tayo sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Number 8 mga kapatid, praise the Lord. Ito na po ay verse natin mga kapatid. Prayer that our leaders equip the sent for the work of ministry. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang ating key verse na nabasa mga kapatid. Ano nga daw ang episo sabi doon mga kapatid? Ang Diyos nagbibigay siya ng mga tao na apostol. Hallelujah. Ang Diyos nagpapadala nito. Naglaan ng Diyos mga kapatid ng mga apostol. Pinagkalooban niya ng mga iba na maging apostol at ang iba ay propita at ang iba ay ebanghelista at ang iba ay pastor at ang iba ay mga guro. Hallelujah. Siguro dito mga kapatid, no? Marami dito, Sister Popcorn, maging guro to sa Bible School, no? Hallelujah. Si Sister Jean Candilanza, maging guro din to mga kapatid. Hindi lahat preacher. Hallelujah. Iba ang Bible study or iba ang pagtuturo talaga mga kapatid or iba din po yung preacher. Kung sabihin mo na preacher is hindi ka pwedeng magtatanong dyan. Kung sabihin mong Bible study, ay yan po at talagang isa-isahin natin yan pagbasa yung mga nakalaan doon na mga verses. Kaya magkaiba po mga kapatid ang evangelist. Ang evangelist kasi is pagpa-ignite yan sa mga taong tulog. Amen? Hallelujah. Ang Bible study, turo talaga yan mga kapatid about talaga sa Bible. Kaya minsan, ang preaching talagang matamaan ka kung ikaw ay nanggawa pa ng hindi maganda. Kaya ang laging mga topic diyan mga kapatid, salvation, repent, hallelujah. Balik na sa Panginoon, encouragement mga kapatid. Yan po ang tinatawag na nag-evangelize dahil hindi po yan nagdadala ng mga dito kayo papasok sa iglesia na ito dahil malangit kayo. Hindi po ganoon mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Iba din po ang tinatawag na guro. Praise God, teacher, mga kapatid. Kaya sa atin, mayroon po dito mga gagamitin ng Panginoon to equip, mga kapatid. No? Pray that our leader equip the sent for the work of the ministry. Number 9, mga kapatid, hallelujah, sabi dito, pray that the church does not lose its first love. Ito po talaga ang lagi nating ipanalangin, mga kapatid. No? Baka pag nakita natin ang ating mga kapatiran na hindi na nakadalo dito, masaya tayo. Hindi po yan gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, ha. Hallelujah. Kaya ang sabi dito, pray that the church does not lose its first love. Pakibasa ako, brother mo, sa Revelation chapter 2 verse 5 at chapter 2 verse 4 to 5. Praise the Lord. Sabi doon, yes po, brother mo. Yes po. Amen. Praise the Lord. Salamat po, brother mo, no? Hallelujah. Isa po ito, mga kapatid, na bakit tayo nagkakaisa ngayon. Amen. Kaya every time na manalangin tayo, hindi tayo matapos-tapos dahil lahat ng mga nakilala natin, mga kapatid, naisip natin na ipanalangin natin. Hindi pala masama yung, ang tagal mo, sister, manalangin. Normal, mga kapatid, pag guided ka na ng Holy Spirit, mga kapatid, kahit isang oras kang manalangin dahil ipanalangin natin ang ating mga kapwa. Lalo na yung hindi natin nakikita. Kaya ano po daw ang ibig sabihin na prayer for the church? Tayo po ay gagamitin maging sa ating mga kapatiran na hindi po nakadalo sa gawain ng Diyos. Amen? Welcome po kay Sister Rose Jan. Praise God. Welcome, Rose. Ayan, mga kapatid. Sabi doon, pray that the church does not lose its first love, mga kapatid. Ipanalangin natin ang ating mga leaders, ang ating mga kapatiran na hindi na po nila na naramdaman yung first love nila, mga kapatid.
Bakit? Ano po yung first love na sinasabi ng ating Panginoon? Hallelujah! Mga kapatid, yung first love nating naramdaman natin yung saya, naramdaman natin yung kasayahan, naglilingkod tayo sa Diyos. Ngayon, bigla ka na lang nawala, bigla ka na lang nanglalamig dahil kulang tayo sa panalangin. Dahil kulang tayo mga kapatid sa pag-pray. Kaya ini-encourage po tayo na manalangin tayo. Ipanalangin natin yung mga pastor na minsan na silang nanghina. Baka sabihin natin, pastor na yan, hindi na yan manghina. No! Hallelujah! Kaya kailangan nga natin, mga tao nga mga, hallelujah, prayer warrior, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya sabi dito, ipanalangin natin na, Lord, ibalik mo ang first love. For example, Sister Malin, hindi natin nakita dito. Lord, ibalik mo ang first love ni Sister Malin. Lord, ibalik mo ang first love ni Brother Caleb. Lord, ibalik mo kung paano sila binalik mo, ibalik mo ang init or first love ni Brother Ray. Hallelujah. Sino pa rin yung nawala, mga kapatid? I-mention po natin yan sa Diyos. No? Hindi po tayo masaya. Lord, hallelujah, gusto namin, Lord, na magkaisa kami. Lord, gusto namin, Lord, na ang pag-ibig sa karamihan hindi maglalamig. Amen? Ganun po ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hindi yung masaya tayo pag wala na yung mga kapatiran natin. Yung iba nag-celebrate, mga kapatid. Hindi po yan mula sa Diyos. Dahil ang naisin ng Diyos, mabalik tayo sa presensya niya. Mabalik yung first love natin kung kailan natin nakilala ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Kaya huwag tayong mainip sa panalangin. Amen? Kahit na mahaba pa yung panalangin natin, mga kapatid, huwag ninyong ihinto. Kung meron pa dapat kayong isambit sa inyong panalangin, mga kapatid, sambitin natin. Lalo na ang area ng Pilipinas, mga kapatid, kung sambitin natin mga president, mga vice president, normal, mga kapatid. Kung ikaw ay puspos sa Holy Spirit, hindi ka mapapagod na ipanalangin mo siya, mga kapatid. No? Ipanalangin natin. Lahat ng mga members natin dito, for example, 1,100 ang members, alam po natin na ang iba nanghina na, mga kapatid. Mayroon po tayong authority na ipanalangin natin ang mga kapwa natin na nanghihina. Tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon para maibalik ang kanilang first love na nawala, mga kapatid. Kaya sabi sa binabasa ni brother mo kanina, mga kapatid, na hallelujah, sabi niya doon, mga kapatid, na sabi niya doon, mga kapatid, ngunit mayroon akong laban sa inyo, na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. Hallelujah. Sabi na doon, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang inyong mga unang gawa. Siguro kung unang gawa natin, mga kapatid, napakainit natin, naglilingkod sa Diyos. Pero nung dumaan tayo sa mga problema, pagsubok, kawalan sa financial, kawalan, mga kapatid, nag-aaway yung mga mag-asawa, mga kapatid, hallelujah, hindi na tayo dumalo sa Diyos, sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi dito, mga kapatid, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Baka nahulog na tayo sa ating pananampalataya dahil, hallelujah, binibless na tayo. Pinagpala na tayo. Pero nung hindi pa tayo pinagpala, mga kapatid, hallelujah, iyak-iyak na, Lord, i-bless mo lang ako, Lord, para makatulong ako, Lord. Pero nung binibless na tayo, mga kapatid, baka nakalimutan na natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya pinapaalalahanan po tayo, mga kapatid, pray that the church does not lose its first love. Hallelujah. Ipanalangin natin. Hallelujah. Last but not the least, mga kapatid, hallelujah, pray that we will trust Jesus to build His church, mga kapatid. Ipanalangin natin na, hallelujah, ang sabi doon, magtiwala sa Diyos ang binibuild ng Panginoon. Doon po mababasa natin, mga kapatid, kanina sa 16 o sa Matthew 16 verse 18, mga kapatid. Ano yun ang sabi doon? Hallelujah, si Peter, sinasabi doon, mga kapatid, ni Apostol, ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Matthew 16:18. Praise the Lord. Sabi doon, mga kapatid, amen? At sabi doon, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Sige po, pakibasa po ako, brother. Nahirapan ako dito sitwasyon ko, no? Pero glory to God.
Amen. Praise the Lord. Salamat po, brother mo. Yun po ang church. Tayo po ito, mga kapatid. Kaya sabi na ang ating Panginoon, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw, Pedro. Maraming Pedro ngayon na sinasabihan ng Diyos. Hindi lang po si Pedro, mga kapatid, kundi tayong lahat. Amen? Sabi doon, mga kapatid, sa ibabaw sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi masisipagyanig laban sa kanya. Kaya kung tayo may tunay na relasyon sa Diyos, kahit ano pang yanig ng kaaway sa iyo, nakatayo ka sa bato na mao ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kahit yugyugon ka pa dyan, mga kapatid, dahil nanalangin ka sa Diyos. Nanalangin ka sa Diyos na mas lalo ka pa pong painitin yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Praise God. Kaya ito po, mga kapatid, ang tinatawag na prayer for church. Marami pa po sana, pero dito lang po tayo, mga kapatid. Mayroon po tayong 10 dito na dapat natin maideklara natin pag tayo manalangin. Lalo na pag private, mga kapatid. Napakasarap mag-pray sa private. Hallelujah. Hindi yung mga pag ipanalangin natin na mga iba yung panalangin natin na course sa mga katauhan, sa mga kaaway. No. Praise the Lord. Ipanalangin natin na pray that church will preach the word of God without apology. May mga iba na nakoreksyon na ng pastor, nakoreksyon na ng mga preacher, nagalit. Bakit tayo magagalit? Kung mali naman talaga ang ating nagawa. Accept, mga kapatid, dahil ginagamit lang ang ating mga pastor, evangelist na maituwid tayo. Kahit sa kanilang sarili, mga kapatid. Hallelujah, nang mayroon pong kahinaan. Pero dahil ginagamit sila ng ating Panginoon, accept, no? I-accept natin kung paano tayo tinutuwid ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos buhay, mga kapatid. Mabisa po ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya marami po akong nakikita ngayon na praise the Lord. Kailangan po talaga natin ang prayer and fasting, mga kapatid. Ipag-pray natin, ipapasting natin, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi ka man nag-word of God, pero ikaw ay gagamitin maging prayer warrior. Kahit prayer warrior na lang, Lord, ang ibigay mo sa akin. Kahit prayer na lang, Lord, ako na po ang mag-intercede. Kahit hindi ako maririnig sa iba. Hallelujah. Yan ang ating hilingin sa Diyos, mga kapatid. Hindi man tayo nakapag-preach or hindi man lahat preacher, mga kapatid. Dahil ang preacher, mabigat po talaga ang sabi ng James, mga kapatid, na huwag niyo na lang isipin na kayo'y maging manggagawa. Dahil mahirap po ang manggagawa, mga kapatid, o mga preacher, mga kapatid. Dahil isa pa lang sa inyo, 3 na po sa amin. Kaya si Santiago, sabi niya doon, mga kapatid, huwag maging guro ang marami sa inyo. Amen? Mga kapatid ko, yamang nalalaman na tayo'y tatanggap na lalong mas mabigat na hatol. Lahat ng mga preacher, mabigat po yung hatol namin, mga kapatid, kung nagkakamali kami sa pagbahagi sa salita ng Diyos. Hallelujah, pagalitan kami ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. I hope na meron po tayong natutunan dito po about sa church, mga kapatid, at lagi nating alalahanin na ang church ay tayo. Kaya itong ating church, ingatan po natin ito, mga kapatid. Habang po tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ingatan po natin ang ating pamumuhay. Na maging banal, kaaya-aya tayo sa Diyos. Hallelujah, wag na po tayong magkiayon sa mundong ito, mga kapatid. Kaya pray, mga kapatid. Sometimes makaranas tayo ng panglalamig, pray, mga kapatid. Hindi natin maintindihan, maunawaan ang sitwasyon, pray, mga kapatid. Dahil may Diyos tayo at handa tayong tulungan ng ating Panginoon. At lagi tayong magbabasa ng salita niya. Dahil dito po tayo, mga kapatid, hallelujah, dito po tayo, mga kapatid, tinatawag na nagpapalakas sa atin. The more tayong namanalangin, the more tayong magbabasa, hingin natin na, Lord, bigyan mo ako ng burden sa pagbabasa ng inyong salita.
Lord, bigyan mo ako ng burden, Panginoon. Hallelujah, na mababasa ko ang salita mo. Dahil ang pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, doon ka rin aantukin. Pero once na nakikinig ka sa mga video, mga kapatid, sa mga TikTok, hallelujah, hindi mo na namamalayan yung oras na 3 hours ka na pala nakatingin sa mga social media. Pero tandaan niyo, mga kapatid, iba ang Bible. Kasi kung hindi ka antukin, magbabasa ka, bigla ka na lang nakatulog, mga kapatid. Bakit kaya? Dahil ang espiritu mo sa Panginoon patay. Pero willing ang imong espiritual na pangtawhanon ba? Gusto jud na yung lawas nun nga mga kalipay, mga kapatid. Kumbaga yung gusto ng laman natin, mga kapatid. Tingin lang tayo ng mga scroll tayo ng Facebook, mga kapatid. Nakalimutan na natin. Hallelujah, anong oras na? Kaya yan ang ating ipanalangin sa ating mga sarili, mga kapatid. Dahil isa ako na tinuturuan ngayon, isa tayo, isa ako diyan, mga kapatid. Kaya pala kailangan natin, mga kapatid, bigyan ng time ang ating panalangin. Prayer for church, mga kapatid. Kung mayroon man kayong mga pastor sa iba't ibang mga sa inyo, may mga church kayo, mga kapatid. Ilagay ninyo sa listahan, mga kapatid. Ipanalangin ninyo. Ipanalangin natin ang bansa natin. Yan po ang importante. Hallelujah. Praise God. Kung nawala na yung first love mo sa Diyos, Lord, ibalik mo na, Lord, ang first love ko. Kung gaano kami nag-init dati, Lord, nga grabe. Hallelujah. Gusto na ko na palaging may gawain. Ngayon parang nanglalamig ka na. Sabihin mo sa Diyos, Lord, nanglalamig na ako. Kailangan ko na. I-restore mo na ako. Kaya sabi nga sa kanta, restore, restore me, O Lord. Sabi na, hallelujah. Dahil gusto ni David na i-restore siya sa kanya, mga kapatid. Nung siya po, mga kapatid, is tinatawag, mga kapatid, ng hina. Hallelujah. Kaysa sa ating mga buhay, kung sa tingin natin, hindi na tayo nanalangin sa Diyos. Kung manalangin tayo, iba na ang ating panalangin. Sabi na, Lord, thank you sa gabing ito. Thank you, amen. Hallelujah, mga kapatid. Bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng 10 minutes or 5 minutes lang una, mga kapatid. Ipanalangin natin. I-try natin kung nasulat ninyo ang ating mga topic ngayon. I-try natin itong basahin, mga kapatid, at ipanalangin natin. Hallelujah. Maniwala ako na diyan, mga kapatid, kahit sa unti-unti mong pagpanalangin, mga kapatid, nakikita mo, mga kapatid, na ikaw na nanalangin, nag-i-improve ka. Nag-i-improve tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kahit hindi ka manalangin sa public, mga kapatid, kung nanalangin ka sa private, itry mo, mga kapatid. Tapos, walang nakakita sa inyo, itry ninyo nakaluhod kayo habang tinataas ninyo ang inyong mga kamay. I-try ninyo yan, mga kapatid. Hindi ko kayo nakikita. Pero once nakita kayo ng Panginoon na ganun ang ginagawa niyo bago kayo matutulog, magtaka ka na lang habang nakatayo ka or nakaluhod ka, habang tinataas mo ang inyong mga kamay, biglang bumuhos ang inyong mga luha. Yan ang tunay, mga kapatid. Nakita ng Panginoon ang inyong hinahingi sa Kanya. Pero pag once na manalangin ka, wala sa puso, mga kapatid, thank you Lord, sa gabing ito, tulog ka na, mga kapatid, hindi mo maramdaman ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Pero once na manalangin tayo habang nakaluhod, tapos nakataas yung kamay natin, mga kapatid, pagluhod mo pa lang, mga kapatid, naramdaman mo na ang kilos ng Holy Spirit. Hindi mo na maiwasan na, Lord, pagalingin mo ang mga may sakit. Lord, pagalingin mo. Lord, ang aming mga pastors. Lord, ang aming buong pamilya na nimo, mga kapatid, naka-benefit sa imong pagpakumbaba. Hallelujah. Ganun po ang ating Panginoon. Ganun po ang ating Panginoon tuwing tayo'y nagpapakumbaba sa ating mga sarili. Ipanalangin natin. Hallelujah. Dahil yan po ang nais ng ating Panginoon. Ipanalangin natin na marami pang manggagawa. Ipanalangin natin na, Lord, ibalik mo ang first love ng aking mga mahal. Lord, ibalik mo ang first love ko kung ikaw man mismo ay nawala na. Ang first love mo sa Diyos. Hallelujah. Lumapit ka sa Diyos. Kahit kayo ngayon dyan na nakikinig, mga kapatid, itry ninyo ito. Na habang kayo'y nanalangin, kung gusto niyo man mag-background, mga kapatid, habang nakaluhod kayo, ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, ug ipaubos ang inyong mga kaugalingon, ug ingnan ninyo ang Ginoo nga, Lord, ibalik ko.
Kung yun, ibalik mo, Lord. Kung paano mo ako, Lord, hallelujah. Kung paano ako, Lord, nagkaroon ng first love mo, ibalik mo ako. Naniniwala ako, mga kapatid, na kahit iniisip mo pa lang, maiyak ka na dahil sabihin mo sa sarili mo, sino ba ako? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung ikaw man ngayon, kapatid ko, nawalan ka na ng tunay na panalangin sa Diyos. Hallelujah. I-try mo. Hindi man ka nakikita ng ka-sister mo, ka-brother mo, ka-pastor mo, mga kapatid. But alam ng Diyos, desire natin, mga kapatid. Hindi lang tayo doon sa mga kalingawan. Hallelujah. Hudya ka, katawa. Hallelujah. Kutyaan, mga kapatid. Kundi ipanalangin natin ang ating sarili. Lord, patawarin mo ako. Ibalik mo ako, Lord, kung saan ako unang na-inlove sa iyo. Ibalik mo ang aking unang relasyon sa iyo na nandoon yung init ng puso ko sa pag-pray, sa pag-devotion. Importante yan, mga kapatid, bilang mananampalataya. Hallelujah. Tayong lahat ay nandito, mga kapatid. Kaya, ang ibig sabihin doon, ipakumbaba natin ang sarili natin. Pag nandoon na, naramdaman mo na ang presensya ng Diyos, kulang pa, mga kapatid, yung ating topic ngayon. Na marami ka pang mababanggit doon, mga kapatid. Pero alam nyo, hindi na ikaw yan. Tinutulungan na tayo ng Holy Spirit para ipanalangin ang mga tao na yan. Pero kung wala kang Holy Ghost, wala kang Holy Spirit na mag-guide sa'yo, hindi mo mababanggit ang mga kapatiran mo. Hindi mo mababanggit ang mga pastors mo. Hindi mo mababanggit, parang wala ka lang. Free ka lang sa sarili mo. Pero kung tayo, nagbabanggit na tayo ng mga iba't iba, mga kapatid, napakasarap. Napakasarap. Habang nanalangin tayo, nakabayaw ang ating mga kamay sa Diyos, nakita ng Diyos ang ating pagpapakumbaba. Nakita ng Diyos, mga kapatid, kung paano tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Isipin lang natin, mga kapatid, na nasa church po tayo. Isipin mo lang, kapatid, kausapin mo ang Diyos ngayon sa buhay mo. Kung saan ka nahulog nung unang pagmahal mo sa Diyos. Lahat po tayo, mga kapatid. Kaya, salamat sa Diyos sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord. Lord, nandito kami, Panginoon. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Tinuturuan mo pa rin kami, Lord, na manalangin sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Ginoo. Patuloy po kami, Lord, na sa aming mga gawain na ito, Lord God. Patuloy mong gabayan, Panginoon. Na nandoon yung fire, O Lord Jesus. Salamat, Lord.
Salamat sa lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay. Salamat, Lord, sa presensya mo, Panginoon. Nakita nimo, Lord, ang among desire. Nakita nimo, Lord, ang aming mga leaders, Lord, na nanghihina na. Hallelujah, Jesus. Patuloy mong ibuhos, Lord, ang iyong presensya sa biyar na ito, Panginoon. Patawarin mo bawat isa, Lord. Patawarin mo bawat isa, Panginoon. Na minsan, Lord, naging selfish po kami. Salamat, Lord, sa pagtutuwid mo sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa inyong mga salita sa araw na ito. Na muli aming napakinggan, O Lord God. Bless mo po ang BR na ito, Panginoon. Maging man ang aming pastor, Pastor Milper Awitanon, Brother Mo, Sister Popcorn, Lord, Sister Juan, Sister Jean Candilan sa Panginoon, Brother Riri, Sister Bibi lang po, Lord, Sister Kitros, Sister Ina, Panginoon, Brother Rai, Lord, patuloy ka, Lord, nakikilos, Lord. Ibalik mo, Panginoon, ang first love ng iyong mga kanakan. Which is, maraming nawala, Lord, at ikaw ang Diyos. Nagkalam sa lahat, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hanggang Jackson. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Mayroon pa sa Ginoo. Padayon kami, Lord. Naganuol na sa tubangan, Lord. Sa mga lagad ha kanimo, Ginoo. Patuloy mong palakasin ang bawat isa, Lord God. Lalo na, Lord, dito sa gawain mo, Panginoon, sa imo. Na manatili ang pag-ibig sa bawat isa. Maging man sa mga preacher, Lord, na gagamitin mo, Lord God. Patuloy mong palakasin ang bawat isa, Panginoon. Labaw sa tanan, Lord God. Iparanas mo palagi, Lord, ang pag-ibig sa bawat isa. Iparanas mo, Lord. Iparanas mo, Lord, ang inyong yakap sa bawat isa, Panginoon. Ito sila po, Lord God, ay nakihina, nanghihina spiritually, Lord God. Dahil wala po kami ibang maitataas sa aming mga sarili, Lord, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa iyong pangalan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Brother Mo, ituloy mo lang po ang prayer, mga kapatid. Sige, mga kapatid. Hallelujah.